Hi guys! Welcome to my YouTube vlog. For today's video, simple lang. Tuturuan ko kayo how to deliver Amazon using your GCash at papadala dito sa Pilipinas. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! So, first of all, i-download mo muna yung Amazon apps mo, mag-register ka, i-verified mo, stuff like that, lahat mo na yan. And then, makikita mo itong delivery sa taas. You put your address dito sa Pilipinas. Yeah. Lalagay mo yung city mo, yung zip code, yung stuff like that. Or pwede mo siyang i-pin dito sa Pilipinas, kung saan ka nakatira. And then afterward, you're gonna buy something. Kagaya ito. Bumili ako SIM card kasi magja-Japan na ulit ako. So, pag gusto kong paglapag ko sa Japan, may SIM card na ganda ko may signal. So, after that, madidetect ng Amazon na nasa Pilipinas yung delivery ko. So, reconfirm nila yung delivery mo kung nasaan ka. Tapos after that, pwede mo i-change address or not. Nasa yan. Ako hindi na. I'm gonna press buy now. Once you press buy now or add to cart, automatic nandun sa add to cart mo. Nandiyan yung makita mo yung delivery date, Wednesday. Ayan, tapos yung cash niya is 3,590 yen. So, ayun. Automatic. Pag pinindot mo yung buy now, lalabas ito. So, i-discuss natin to. Kapag galing sa abroad, ang binili mo, tapos kunyari Japan to Philippines, meron siyang shipping and handling fee. So, kanina binili ko siya is 3,600 na lang. Kaso nga lang may discount kasi nga international. Meron siyang shipping fee na 2,000 yen. So, ang suma total ng bill ko is 5,613. Kumbaga yun yung delivery fee niya. Tapos yung delivering address, which is nasa Pilipinas. Kinovera ko na siya para hindi nyo nalaman. So, binili ko yung SIM card. So, I'm gonna place my order. Pinutin mo yung place your order. Once you place the order, ayan. Order placed, thank you. Ayan. So, dapat nakasync na yung GCash nyo sa payment. So, may mga vlog naman ako nandun. Makikita nyo naman yun doon. Dapat nakasync na siya. Pwede mo gamitin yung Amex or yung digital card or yung ano mismo, postcard. So, nakalink sa akin is yung American Express card ko. So, automatic na yun. So, yung kung sino malaman yun, nasa mga video ko lang naman yun. Nasa mga vlogs ko kung nasaan yun. Tapos, ayun, lalabas. Yun yung estimation. Arriving February 19. So, medyo matagal to. In order ko siya. Making this video is February 3 ko siya in order. February 13 ko siya in order. So, kulang-kulang 7 days. Medyo matagal ang estimation nila. So, ayan. Ay, hindi pala. February 10. So, ayan. Mag-text yung Globe. Automatic converted na. Pag binili mo siya ng 5,000 yen, automatic divided by 2 na lang yan. Ayun yung computation. So, 2,495 yung katumbas nung delivery ng SIM card. Kasama na dun yung delivery fee. Tapos, afterward, ayan, mag-email sa'yo yung Amazon. Pati yung address mo. Tapos, mag-email sa'yo yung DHL Express. Ang DHL Express ay yung partnership ng Pilipinas sa Japan or Amazon. So, i-text ka nila or i-email ka nila. So, tinext nila ako na darating yung ano ko. So, malalaman ko yung shipping address or yung shipping location ng product. Ayan, may email din silang ganyan. Tapos, provide mo na yung information kung tama or not. Siyempre, double check mo para hindi hassle kasi ang tagal mo maghihintay. Afterward, ayan, pag dumating na delivery today, yan na, yan siya. Kasi then same lang din siya Amazon. So, dalawa mag-email sa'yo ng sabay-sabay. Ayan. So, February 19 today yun. And then, ayun yung out of delivery. Ayun yung status. So, makikita mo siya sa apps mo kung 24 hours ka nag-go online. So, ayan, delivered today. Ganun lang. So, yun, powered by DHL Delivery. Maraming salamat sa DHL Delivery. Mabilis sila. Ni-estimate ko is akala ko abutin ng isang buwan. So, ito na yung package. Yan. Talaga ano. Kasi nyo, puro PMB lang ako eh. So, before ko siyang buksan, i-unboxing natin siya. Pakita ko na sa inyo yung mismong detail ng box. So, makita mo yung detail ng box. Ito yung sa Amazon. Yung ano niya. So, estimated niya talaga is February 17. Ayan, 2025. Pangalan ko. Walang contact name. Ewan kung bakit. So, yun yung original address ko. Kinuberan ko na. Para di nyo na makita. Tapos, ayan. Tapos, pa nasa DHL na siya. Ito na sa facility na.
Ayun na yung delivery point ko. So, dumating siya 2/14/25 Valentine's Day. Tapos, ayan, DHL. Ang origin niya pa is, ano, Japan. Ayan, o. Nakita mo, ang origin niya pa is Japan. So, alam mo yun, medyo malayo talaga. Maraming pinagdaanan siya. So, at least, yung box niya ayos, diba? Parating sa akin. So, yan, for the moment of truth, titignan natin kung anong dyan pa. Kung binuksan na ng customs yung gamit ko. Joke lang. Pero piling naman, Diyos ko pa, 2,000 pesos na nga lang ay pag-increase ako nila. So, yakin ako na lang po, para may SIM card ako. Pilipinas, diba? Zabat ko sa Japan. So, ayan. Ayan na, diba? Meron na ako SIM card, which is, ang expiration ay matagal pa. So, 30 days siya. Ito yung ginagamit ko lagi. Ayos na ayos yan. Ayan. Tapos ito yung mismo resibo. Yung mga shipping fee niya, ayun. 5,600. Ayan, yung Honggo lahat. Ayan. So, ginastos ko lahat. Ayun na yun. So, shipping fees, 2,339. Ayun. Mas discounted siya kapag ano. Mas mura SIM card ko pag sa Pilipinas binili. Yun lang. Kasi may shipping fee. So, yun lang. If you do like this kind of video at may natutunan ko at malaman nyo na capable na tayo magpa-deliver from Amazon to Philippines. Ayun lang. Please do like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat at maraming na mag-umpisa ang Japan journey natin. At sa ulitin, skirt, reach out! So, syempre, first of all, download mo yung Amazon apps mo. Yep, yun.